Kabalang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Question about the MOOE. Yes, yung yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit, Opo. so hindi mo Kaya, tinatanggap. actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi yung personal funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities. Kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang election, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking Sarili mong pera. personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life, if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi Kasi nag-start ka ng business 20, kung hindi ako opo, nagkakamali. pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming mga, lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nilang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba, kaya inanunsyo ko naman na po na nilipat ko na rin ng malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds, and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Itong mga pilantropo na sinasabi mo, they never entered politics. Why did you enter politics? Pwede ka naman daw tumulong. Nagagawa mo ng tumulong nung wala ka sa politika, then why enter politics? Actually, marami naman mga pilantropo din like si Mike Bloomberg na pumasok sa politika o si Elon Musk nakikialam ngayon sa politika. Actually, ang idol ko, si Elon, kasi yung advocacy niya is to lower government spending. At marami nga siyang mga bureaucracia sa US na gusto niyang buwagin. At hindi lang siya panagtagumpay kasi napakatindi ang resistance pag gusto mong buwagin ang bureaucracia. Pero ang napansin ko kasi, maraming mga negosyante na kahit na tayong mga hindi kasing laki nila, gustong maging kasing laki at matagumpay na negosyante katulad nila. Pero yung mga matagumpay naman na negosyante, nababoard din sa kanilang buhay. Gusto naman nila makialam sa politika. Kaya marami din mga nakikialam sa mga political parties dito sa Pilipinas na mga negosyante. So it's really a natural reaction, I think, because in the end of the day, the means to everyone wants to make a difference in their lifetime, and to make a difference, it's not enough to be in the private sector alone. It also involves the public sector, of course. And in my case, wala naman sa plano ko nung 2024 na pumasok sa politika, pero naisip ko in the middle part of the year, kaya not according to plan, I saw an opportunity and I did it. And I guess that's how I make a lot of decisions sometimes. It's to be responsive to the opportunities that I see. Just like how I said a while ago, itong DPWH, hindi ko naman po na-realize initially na ganitong kagrabe. Pero when there's an opportunity, you go for it, and who knows ano pa yung mga susunod pang mga makikita nating mga opportunities. Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin ipakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw ay pumasok sa politika, dapat nagda-divest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito. Kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman tapos sila din yung contractor. Di ba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya
For example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro ako'y malayang magsalita. Kung may diinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yon na tumaas siya ng 17 billion. And per year to, tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi to parang ito yung mga bagay na hindi kailangan i-audit. Kung may resibo ka o depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per At year. Ay, per year. ang Sorry. sagot nga nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash kaya walang listahan. At dapat talagang i-deklara ng Kongreso sino ang lahat ng mga consultants na ito. At meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinapondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismong nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Sana all. Mabalikan ko lang. Di ba Sana ikaw din, may MOOE. Pero sabi mo hindi mo kinukuha yun. So saan nanggagaling talagang pera mo yung pinambabayad o pinangpapasahod mo sa mga tao mo? Opo. At maliit lang yung binibigay ng Kongreso kumpara sa Iba. halaga ng Noche Buena para sa lahat ng mga pamilya sa aking distrito. Kaya yun nga yung sinasabi ko na walang ma-withhold na budget ang Kongreso sa akin kasi kahit na hindi ako bigyan, hindi ko naman kinukuha at mas malaki naman ang ginagastos ko. Hindi ka talaga nila masusuhulan, ano? Kasi yun ang nangyayari sa ibang Congress eh. Parang congressman, sinusuhulan sila kaya nananahimik. Opo. Kasi kung anong reason, ba't hindi mo tinatanggap samantalang tinatanggap naman nila? And ikaw, kung halimbawa tatanggapin mo naman yung MOE mo, alam naman ng tao mapupunta sa nama dahil matuwid ka. Pwede mo Kasi namang sa tingin ko, resibuhan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Okay. So napag-usapan na rin na naman natin yan. Kasi base doon sa pinag-uusapan natin, marami talaga na tumatanggap ng mga congressmen. So ngayon, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino kong, magtitiwala ka pa ba sa Kongreso? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanilang
kongresista. At I think that has to still be reconciled. But perhaps in the coming election, many members of Congress will need to explain some more because many of these revelations are only coming more recently. But I think that Congress as an institution has a very low trust rating. Now. So that answers your question that maybe only 20% of the public approves Talaga, of Congress as an institution. And that's why I find it funny that many people are defending the budget of Congress as if they think that it will change the public's perception. I think the best way to defend Congress is not through words but through action. Yes. And to just show the public where the money is going. Tama. Ito nga, napaka-unfair, no? Katulad lang sinasabi mo. Ikaw, kumukontra ka sa katiwalian, kumukontra ka sa mga nakawan sa gobyerno. Samantalang itong iba, alam naman nila na may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. So, alam ko ito suntok sa buwan ito eh. Kasi kailangan mo munang mapatunayan na kasabwat sila sa pagnanakaw bago mo sila maparusahan. Pero in the future, naiisip mo ba, alam mo suntok sa buwan ito, pero magagawan kaya nating ng paraan para ma-sanction itong mga trabahador ng gobyerno na nananahimik, na obvious na may nangyayaring katiwalian o nakawan sa gobyerno? Baka wala na pong matitira. Pero ang maganda ding development ngayon, marami din mga rank and file na nagbibigay na rin ng impormasyon. Yes. Kaya I'm very thankful to the people that send me messages on Facebook or my email. And yun din po ay isa sa mga sources ng aking mga inilalabas, yung mga whistleblowers na nagbibigay ng impormasyon. Kaya hindi naman yung buong gobyerno ay walang konsyensya. May mga tao na nagtatrabaho sa mga government offices na nakikita nila yung mga masamang ginagawa at humahanap po sila ng mga ways to report what they see. Ayun, nabanggit mo yung baka wala nang matitira. Hindi. Siyempre, meron matitiro dyan. Meron dyan, for sure, no?